Yun, sana naman. Boy. So yan, ako rin pala ay magpapasalamat sa ating Diyos dahil patuloy na pinagpapala ako ng ating Diyos sa kagalingan. Kasi nung nakaraan, halos simula Monday hanggang kahapon, 6 na araw akong pinahihirapan ng diarrhea at pananakit ng ulo. So yun, halos trinay ko na lahat ng gamot. Hydrate, Loperamide, Gatorade, Yakult, lahat. So, napaisip ako, parang kakaiba na to kasi dati normally 2 days lang nawawala na yun. Pero ngayon parang kinakabahan na ako. So, baka oras na para lumapit ako sa lingkod ng Diyos para ipanalangin ako. At salamat naman dahil yun, siguro kubra. Dahil siguro sa pananalangin ko, baka kulang pa yun. So, kinakailangan ng lingkod ng Diyos para kumilos. So, yun, lumapit ako sa ating pastor. Yun, sa pamamagitan din ng kanyang magic healer, yun, gumana. So, praise God ngayong umaga, ako yung magaling na. Papasalamat ako sa Panginoon, purihin ng Diyos. Kailangan lang talaga persistent at consistent tayong umaasa sa Panginoon at hindi sa mga sa gamot lang. No? Kailangan talaga sa Panginoon. So, ayan. Tayo dumako ngayon sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos na kung saan tayo bilang nung kahapon dapat kasi, di ba, traditionally, pinag-aaralan natin yung 7 last words of God. So, bilang hindi siya magkaanong na-discuss kahapon kasi meron tayong oras na kinakailangan kasi mag-enjoy lahat at kailangan din makauwi agad. So, hindi na natin na-discuss yung 7 last words. Kaya, ngayon natin siyang pag-aaralan. So, ang title natin ngayon ay Jesus' Words on the Cross. Yan. So, next slide po natin. Okay. Ano lang, araw lang ha? Yan. So, yan. Lahat po tayo ay familiar sa 7 last words of God. Amen po ba? Amen. Amen. Yan. At, so, sa madaling salita, hindi naman talaga siya 7 last words kasi marami siyang mga salita. Hindi lang siya 7. Kaya masasabing words na lang. Kaya nilagay ko dyan, Jesus' words on the cross. Kasi marami rin naman sigurong sinabi ang Panginoon, posible, na hindi na rin naisulat. Kasi sinasabi niya dyan, kung isusulat pa lahat, hindi na magkakasya kahit buong daigdig pa. Kaya, Jesus' words on the cross. At kung iisipin natin, si Jesus, habang nasa krus, ano na kalagayan kaya ni Jesus noon? Di ba, matapos siyang bugbugin, hagupitin, matapos niyang buhatin yung pagkabigat-bigat na krus ng ilang milya, at siya'y pinako pa sa krus, kinoronahan pa ng tinik, makapagsalita ka pa kaya sa ilalim pa ng matinding sikat ng araw. Halos hindi ka na makapagsalita nun. Mamatay-matay ka na muna. Pero tayong mga tao, bilang sa mga taong bago mamatay, di ba yung mga salitang binibitawan nila, yun yung pinakamahalaga sa lahat, di ba? Yung mga nasasabi nila. Bago mamatay ang isang tao, yung mga habilin, yung mga huling conversation sa kanila, yun yung pinakamahalaga na moments na kaya hindi dapat natin palagpasin. At si Jesus din naman, bilang isang 100% na tao, bago siya mamatay sa krus, pero alam naman natin na nabuhay siya. Pero kasi, bilang tao, kahit na hirap na siya noon, tuyong-tuyo na yung lalamunin niya noon. Wala siyang tubig o kung ano man doon. Napakahirap na ng kalagayan niya noon. Pinili niya pa rin sabihin ng mga salitang ito para maisulat at ngayon nabasa natin at tayo magkaroon ng paghuhugutan o ng aral o dapat mga salitang inaalala bilang pagkamatay ni Jesus sa krus at sa kanyang pagkabuhay. Ito yung mga salitang dapat nating hindi iwawala sa ating mga puso at isipan. So, simulan na natin. Ang una ay sa Lucas 23:34. Ito yung pagpapatawad ng Jesucristo. So, buksan natin ang ating mga Bible sa Lucas chapter 23, verse 34. At pakibasa na lang po siguro, Sister Miguel. Yan, sa Tagalog.
buksan ang ating Biblia sa Lucas chapter 23, verse 34. Yan lang. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunatan upang malaman kung kanino mapupunta ang bawat kasuot niya. Amen. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. So, si Jesus, kahit na ganun yung kalagayan niya, ito pa rin yung sinabi niya sa Ama. Patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Biruin nyo, ganun na po yung naranasan ni Jesus Christ noon. Ilang beses siyang pinagtangkaan, ilang beses na inusig si Jesus Christ, ilang tao ang bumugbog sa kanya, at yung pagkapako niya sa krus. Lahat yun kagagawa ng mga Hudyo. Tapos ayan pa yung sasabihin ni Jesus Christ, hindi ba? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Imbis na galit, imbis na mainis si Jesus Christ sa mga tao nito, na kung saan bumaba siya sa krus, ay bumaba siya sa mundo, nagkatawang tao, para maging malapit sa mga Hudyo, para iligtas yung bayan niya. Tapos ito pa yung isusukli sa kanya ng bayan niya. Pinako siya sa krus, di ba? Pero, dito pa rin pinakita yung pagkakilaan ng ating Diyos na si Yesu Cristo. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng mga taong yun, pagpapatawad pa rin. At ito yung inspirasyon para sa ating mga kapatid, na kahit na maaring mga tao sa paligid natin, ganoon din. Minsan may mga tao, pagmamalasakit na natin, gagawa natin ng mabuti. Pero hindi natin inaasahan, magdudulot pa sila ng ating kabigatian. Maraming pagkakataon yan sa buhay natin. Maaring sa kaibigan, sa sariling pamilya, o sa mga kaklase, katrabaho, o sino man. Gagawa natin ng mabuti pero may susukli, ay kabaligtaran. Pero sa mga pagkakataon yun, mga kapatid, si Yesu Cristo ay nagbigay ng isang halimbawa na kung saan hindi dapat tayo sumukli ng masama rin sa kanila. Bagkus, ang palagi nating ituon ay yung pansin natin sa Ama, kay Yesu Cristo. Magkaroon tayo ng matinding pag-alala kay Yesu Cristo sa kanyang ginawa. Kasi kahit na ganoon ang mangyari sa kanya, mas inatupag niya pa rin yung kapakanan ng mga tao at hindi ng kanyang sarili. Hindi niya inisip yung galit, hindi siya nangiganti. Pagkas ang ginawa pa ni Yesu Cristo ay ipinalalangin ng mga tao. So ganoon din tayo dapat. No, hindi dapat tayo pagpapadala sa ating galit o pagnanais na makaganti. Bagos, ang isipin na lang natin, mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Ang kahit kailan, hindi tayo susuklian ng masama ng ating Panginoon. Mayroong Diyos na palaging nariyan para sa atin, at kahit na tayo rin naman naging ganoon sa Diyos, tayo rin naman ay palaging pinagpapala ng ating Panginoon. Pero minsan sa buhay din natin, hindi natin napapakatawanan din yung mga salita ng Diyos, di ba? Palagi rin tayong sumusuway. So, yun na lang yung isipin natin. Tayo rin kasi minsan nag-uulang. Pero yung Diyos ba, itinangkwil na tayo, di ba? Ilang beses na tayo naging matigas ang ulo, ilang beses na tayo sumuway, nagkukulang, nariyan na yung pagkakataon, pero hindi pa rin natin ginagrab. Diba? Parang ang sakit sa mata ng Panginoon yun na nakikita sa ating buhay. Pero sa kabila ng lahat, ito pa rin ang conclusion ng Panginoon. Patawarin mo sila. So hanggang ngayon po mga kapatid, yan yung ginagawa ng Panginoong Jesus para sa ating lahat. Jesus is interceding. Diba? Siya nga yung mediator, tagapamagitan sa Ama at sa mga tao. At habang siya ay nasa kanan ng Ama ngayon, ito yung ginagawa niya. Kaya nga tayo, in Jesus' name, dumadalangin. At ito, ginagawa ni Yesu Cristo. Nakikipag-usap sa patawarin mo sila. Diba? Kapag kaya tayo, meron tayong lakas ng loob, humiling sa Diyos. At humingi ng tawad. Kasi ito na yun. Si Jesus Christ, ipinako na sa krus. At yung mga kasalanan natin ay tinubos na. Tayo matuwid na dahil sa dugo ni Jesus. Kaya kung tayo mananalangin sa pangalan ni Jesus, ito yung ginagawa ni Yesu Cristo. Araw-araw na itong ginagawa. Palagi niya itong ginagawa dahil nandun na siya sa Ama. At
Maraming salamat sa Diyos dahil ito na yung pag-asa natin sa kay Kristo. So sabi pa rito, pero kung iisipin pala natin, no? Sa mga salitang, for they do not know what they are doing. Sa Tagalog, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sabi ng Kristo yun. Pero kung iisipin natin, yung mga Hudyo na yun, na nagpapako kay Kristo, masasabi ba natin hindi talaga nila alam yung ginagawa nila kung sila'y tatanungin? Di ba yung mga nagpapako sa kanya ay mga Pariseo, mga Saduceo, Iskriba, mga pinuno ng Hudyo? Di ba masasabing sila'y matatalino? At kung sila tatanungin, alam niyo ba yung ginagawa nyo na yan, yung pinako nyo sa Kristo? Sabihin nila, alam nila yun. Alam namin yan. Nasa kasulatan yan eh. Si Kristo na yan, niyalapastangan niya yung Ama. Nagpapatawad siya ng kasalanan. Nagpapagaling siya sa araw ng Sabat. Ang dami niyang ginagawang blasphemy, paglapastangan sa Diyos. At isa pa, gumagawa siya ng dibisyon. Meron siyang sinasabing kaharian niya. Si Kristo na yan, may sinasabing may kaharian siya. Eh, ang hari doon sa panahon na yun, si Cesar. Diba? Kaya, ang taong na yan, dapat lang ipapako sa krus yan. So, ibig sabihin, alam nila yung ginagawa nila. So, dapat natin malaman dito na kahit na ganun yung siguro iniisip nila ng mga panahon na yun, alam ni Jesus Christ yung mga nangyayari na kung saan hindi nila alam yung ginagawa nila. Kasi parang hindi pa nila alam yung talagang kung ano yung para saan ba yan lahat ng ginawa ni Kristo. Tila ba anino? Pero buti na lang, praise God, dahil the Holy Spirit descended upon us. At ipinakaunawa na sa atin yung meaning ng lahat ng iyon. Kung simula ng pagkapanganak ni Jesus, yung istorya ni Jesus sa sabsaban, hanggang paglaki niya, hanggang yung nagpagaling siya, hanggang yung nagpakain siya ng mga tao, and all of that, nalaman natin, anong meaning nun? At simula nung pagkumbabalikan natin the Old Testament, di ba? Jesus Christ is the fulfillment of the prophecy. Kaya ngayon, salamat sa Holy Spirit at alam natin yun. So ngayon naman para sa atin, hindi na umuubra yun. No? Kaya sa mga nakakapag-aral na o sa mga nakakaalam na ng buhay ni Jesus, ngayon po kasi, ni-reveal na sa atin ng Holy Spirit yun. Kaya masasabing hindi na tayo kasama sa mga taong hindi nakakaalam ng kanilang ginagawa. Dapat natin isipin yun. Mga kapatid, sa kabila ng ginawa ni Jesus na yan, forgive them for they do not know what they are doing. Next slide natin. Next slide. Tayo naman para sa atin naman pong mga Kristiyano na, ito po yung paalala ng ating Diyos. Buksan po natin ang 2 Peter 2:21-22. Ikalawang Pedro, chapter 2, verse 21-22. Ikalawang Pedro, chapter 2, verse 21-22. Mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid kaysa matapos matutuhan ang banal na kautosang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang inailuhan. At ito namang baboy, paliguan mo man, dinig na babalik sa dating lumluban. Amen. Ito yung paalala na sa mga taong hindi alam ang kanilang ginagawa, may kapatawaran pa. Pero para sa ating mga Kristiyano na at makakalam na ng mga tungkol sa hiwaga ng ating Panginoon at sa kanyang salita, matapos nating malaman yon at tayo pa rin ay magkasala, syempre, hindi na tayo, they do not know what they are doing. Hindi na tayo kabilang sa mga tao, hindi alam ang kanilang ginagawa. Tayo kasi alam na ang kasalanan, alam na rin ang kaligtasan. Alam na natin ang impyerno. Alam na natin yung buhay na walang hanggan. Pero dapat, pagkatapos natin malaman doon, hindi na po tayo babalik sa kasalanan. Kasi, sabi nga, it would have been better na hindi tayo nakaalam. Mas mabuti pang wala na tayong alam kaysa yung malaman natin yung Word of God. Nalaman natin who is Jesus Christ. Nalaman natin
everything about the Bible. Tapos tsaka pa tayo tatalikod, di ba? Tsaka pa tayo bibitaw. Mas kalulus-lulus yun. Hinalintulad pa nga sa aso na, aso sinuka niya na, kakainin niya pa. Yung baboy, ganoon din. Matapos yung malinisan, babalik ulit sa putikan at dudumihan yung sarili. So, paalala na rin sa ating mga Christians na hindi na tayo kabilang sa mga taong hindi alam ang kanilang ginagawa. Sa ating mga Kristiyano na talagang kilala si Jesucristo. Kilala ba natin si Jesucristo? Yun. Yung amen na yan, may kabigatan po yan. Mabigat po sa atin yan. Kasi ipinaprofess natin, o dinedeclare natin, nakilala na natin ang Ama. At alam na natin yung salita niya. Alam na natin yung mga gusto ni Jesus Christ. Alam na natin yung utos niya. Kaya dapat, sa mga huling araw, magbantay tayo. Huwag nating hayaan na magpapaalipin ulit tayo sa kasalanan. Huwag nating hayaan na babalik ulit tayo sa ating dating kalagayan. Pagkos dapat magpatuloy tayo sa daan ni Jesucristo. Magpatuloy tayo bilang Christians talaga. So, yun. Dumako tayo sa pangalawang salita. Luke 23 verse 43. Lucas chapter 23 hanggang 40. Verse 43. Lucas chapter 23. Lucas chapter 23 verse 14. Sinabi niya sa kanila, isinakdal ninyo sa akin ang taong ito. Verse 43. Lucas chapter 23 verse 43. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Amen. Amen. So, Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. So, alam natin ang nangyari rito. Ito yung magnanakaw sa krus na tabi ni Jesucristo. Kung saan, sinabi niya, Panginoon, alalahanin, kapag naghahari ka na, alalahanin mo po ako. Isama mo sa iyong kaharian. Sabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. At alam natin kung paano interpret, kung paano ipaliwanag yan. Sa madaling salita, ang kaligtasan ay hindi bunga ng pagtatrabaho. Ang kaligtasan ay hindi bunga ng gawa. Kasi si Jesucristo, siya na yung gumawa para tayo maligtas. Kaya wala tayong pagyayabang. Si Jesucristo rin ang kaligtasan at ang paglalagay ng pananampalataya kay Jesucristo ang magliligtas sa tao. At yun ang criteria na sinunod ng magnanakaw. Ipinapronopes niya, sinabi niya yung pananampalataya niya kay Jesucristo. Nanalig siya kay Jesucristo na sa pagkakataon na yun, maaaring sa pagkakataon na yun sila nagkasama. Wala siyang gaanong alam. Pagkos ang alam niya lang, may naririnig siya siguro na si Jesucristo. Narinig niya siguro na si Jesucristo siya yung tagapagligtas. Siya yung anak ng Diyos, anak ni David. Sinampalatayanan niya na yun. At sinaway niya pa yung isang magnanakaw na kumukot siya kay Jesucristo. So sa mga magitan nun, nakita ng Jesucristo yung puso niya na talagang sumasampalataya sa Kanya. No? Kaya siya naligtas. So tayo rin po, mga kapatid, dapat tayong magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Nga na kasi, merong problema rito. Hindi tayo katulad ng magnanakaw na nasa bingit na ng kamatayan. Tayo po kasi, ligtas na ngayon. Kasi tinanggap natin talaga si Jesucristo. Kaso, buhay tayo. Buhay pa tayo. Wala pa tayo sa kamatayan. Wala pa tayo sa bingit ng kamatayan. So, sa ating namang mga buhay, at sumasampalataya kay Jesucristo, ang paalala po sa atin dito, sa pagkakataon nito, ay sulitin natin yung pananampalataya na meron tayo. Yung pananampalataya, yung kaligtasan na meron tayo, tayo magbalik ng mga handog sa Panginoon. Yung tila, tayo dapat sumunod. Tayo talagang sumunod sa Panginoon. Kasi parang masasabi natin, parang medyo unfair, di ba? Dapat siguro, pagkatapos kong iala yung buhay ko kay Jesucristo, sana nawala na lang ako para hindi ko na kailangan danasin pa yung mga hirap ng mundo. Baka kasi
mawala pa ako sa kaligtasan, baka kasi magkasala pa ako. Di ba? Buti pa yung katabi ni Jesus sa krus, di ba? Naligtas agad. Naligtas siya agad, no? Parang ang ganda naman ng kalagayan niya. Pero hindi na siya nagpagod, hindi na siya nag-church ng ilang linggo. Hindi na siya kinakailangang maghandog pa ng itapo niya, no? Hindi na siya nagpabautismo. Hindi na siya nangaral. Parang seems unfair, no? Parang hindi fair ang ating Diyos. Pero isipin natin, hindi naman yun yung magliligtas sa Kanya. Ang magliligtas sa Kanya yung faith. Tayo naman, ligtas na tayo by faith. But ano ba yung, ba't tayo, buhay pa rin hanggang ngayon? Siyempre, kalooban ng Ama na mabuhay pa tayo, nasa lahat yan. At siyempre, kalooban ng Ama na sundin natin siya. At tayo rin naman, magre-reklamo pa ba tayo? Di ba? Dapat tayong sumunod kasi yung pagsunod pa rin sa Panginoon, mayroong mga gantimpala yan. At yun yung gusto ng Diyos na matamasa rin natin. Tayo mga buhay pa. At syempre, meron siyang purpose para sa atin. So sabi rito, kahit na ganun yung kalagayan sa pagitan natin at sa magnanakaw, God is not being unjust. God is just being graceful towards us. Di ba? Napakasayang mas maranasan yung pagiging Christian. Hindi yung pagkatapos mong maging Christian na wala ka na agad. Mas maganda yung nararanasan natin itong lahat. Yung naranasan natin mamroblema, naranasan natin dumaan sa pagsubok, naranasan natin dumaan sa tukso. Pero sa kabila ng lahat, nagtatagumpay pa rin tayo. Yung pagsunod natin sa Panginoon, kahit na may kaakibat niya na kahirapan, may kaakibat niya na pagsasakripisyo, hindi ba mas maganda na nararanasan natin lahat ng yun? Dahil nagbubunga yun ng pagtsatsaga, nagbubunga yun ng samot-saring mga bunga habang tayo kumikilos at naglilingkod sa Panginoon. Mas the best na yun kaysa yung mawala ka kaagad. O kaya, nasa bingit ka na ng kamatayan, doon ka lang nakaalala sa Diyos. Mas okay na na-experience natin yung kaganapan, di ba, na sinasabi ni Apostol Pablo. Nakikiisa na tayo sa paligsahan. Mas okay na yun. Kasi mas may blessings doon sa kaharian ng langit. At syempre, mas napapalapit tayo sa Panginoon. Alam natin, mas nakikilala natin siya. Di ba? Kaysa yung, siguro, kung kailan tayo mamamatay, matanda na, uugod-ugod, nakahiga na lang, doon ka lang nakaalala sa Panginoon. Diba? Tapos, naligtas ka nga. Nasa langit ka nga, pero parang wala ka namang nagawa. No, sa Panginoon natin. Mas okay na to, na buhay tayo. Amen? Na naranasan natin yung mag-sacrifice na. Kunyari, sa offering. Nagtatabi na tayo sa Panginoon. Wala tayo natatabi sa sarili natin. Pero, makalipas ang kinabukasan, hindi naman tayo nagkukulang, di ba? Mas nakikilala natin ang Diyos. Pag sinusunod natin siya, hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Pero yung Diyos, iniingatan tayo. At sa pamagitan nun, nabubuo yung relationship na matatag at matibay. At blessed tayo kasi mararanasan natin yun. Kasi buhay pa tayo. So yun na lang. Yun na lang yung pangawakan natin. Na kahit na habang buhay tayo, may mga risk. At hindi naman natin may iwasan yung mga risk na yan. At least tayo na-develop at nagiging ganap na mananampalataya ng Panginoon. So yun ang ating kalakasan sa verse na ito. At sa pangalan na pong salita ng ating Panginoon sa krus, bago siya mamatay, buksan natin ang aklat ng buwan. Chapter 19, verse 26 to 27. Please namin guys. Pakibasa sa Tagalog. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 chapter 19 verse 26 to 27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituri mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, "Ituri mo siyang iyong ina." Mula noon sa bahay na ng alagad na ito tumira ang ina ni Jesus. Amen. When Jesus saw his mother, siguro Mary, nanay niya, and the disciple whom he loved standing nearby, sino yun? Si John. Di ba? Si Juan.
alagad niyang lubos niyang minamahal. Si John the Bias, no? Yung gusto niyong paboran yung sarili niya, no? Sabi, siya daw yung pinakamamahal na alagad, no? Galing din dyan, ano? Whom he loved is standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. So, ano yung malalaman natin patungkol dito? Si Jesus Christ kasi, aalis na. O parang, ano na siya makamatay na siya sa krus. 3 araw siya, bago mabuhay. Pero syempre, pagkabuhay niya, aangat siya sa langit. Babalik na siya sa Ama. So, anong ibig sabihin dito? Di ba kapag ka mamamatay ng isang tao, may tinatawag na will, last will. At yun yung ginawa siguro ni Jesus Christ dito. Yung mga habiling o tagubilin niya bago siya mawala. Ang sinabi ni Yeso Cristo, yung minamahal niya si John, alagaan niya yung may mama niya, si Mary. Ba? Kasi aalis na siya. Diba? Mamamatay na siya. So, ibig ko sabihin nun, mahal ni Jesus Christ ang kanyang magulang. Amen po ba? Mahal ni Jesus Christ ang magulang niya, at pinagkakatiwala niya sa isang tao mapagkakatiwalaan yung kanyang may iwang magulang. So, parang sa atin din, aalis tayo ng bahay. Meron tayong pagkakatiwalaang tao. Oh, ba't tayo man ng bahay? O kaya sa mga papalaw na, oh, alagaan mo yung mga kapatid mo. Yung ano natin, etc. Ang daming bilin, di ba? Ganun din. Ganun din yung pagkakalintulad sa ginawa ni Jesus Christ. Entrustment, meron siyang pinagkatiwalaan. So parang, may i-connect din natin ito sa Ephesians 6:1-3. Pakibasa. Ephesians chapter 6, verse 1-3. 6. Mga taga-Epeso, chapter 6, 1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at habang iyong buwan sa lupa. Amen. May tayo mga anak, mahalin natin ang ating mga magulang. Pinakita rito yung relationship ni Jesus Christ kay Mary, na kahit na si Jesus ay God, siya rin ay 100% na tao. At ang nagluwal sa kanya si Mary. At si Jesus Christ, bagamat nakahigit siya kay Mary, mahal niya pa rin yung magulang niya bilang tao. At 100% mahal niya ang kanyang magulang. Kaya meron siyang deep concern sa kanyang magulang na aalis na siya papanaw na siya, kailangan niya nang bumalik sa Ama. Yung magulang niya na may iwan, matanda na yun, si Mary nun. Kailangan may mag-aalaga sa kanya. Kaya yung alagad niya na sa tingin niya mapagkakatiwalaan niya, doon niya inihabilin yung kanyang magulang. At tayo rin naman, habang buhay pa, syempre, hindi na natin naantayin na mamatay tayo, tsaka tayo magkakaroon ng matinding concern sa mga magulang natin. Dapat habang buhay pa tayo as kids, as mga anak, dapat mahal natin ang ating mga magulang. Ganun po yun kasi may pangako nga po, kagaya sa Ephesians, merong pangako para sa mga anak na gumagala at sumusunod sa mga magulang. Kaya, sa mga anak rito, pare ba magsabi ng Amen? Amen! Sino ba ang mga anak dyan na may magulang ba? Amen! Sa mga magulang natin, may pagkakataon din tayo, may pakita to, ipamalas yung concern natin sa ating mga magulang. At isa pa, sa pagkakataon na ito, next slide na. Yung pala yun. Tapos, sa pagkakataon din ito, balik. Yung parang ipinagkakatiwala yung si Jesus Christ, may pinagkakatiwala ang tao kasi aalis na siya. Maaari natin itong itulad din sa isang head pastors, mga leading pastors na naghahanap na rin ng katiwala o susunod na mamumuno, di ba? Kasi si Jesus Christ aalis na eh. Kaya ang maiiwan, yung mga alagad niya. Yun yung mga tinuruan ni Yeso Cristo noon. Yun yung mga nakarinig ng
paliwanag sa mga talinhaga. Yung sila yung nakasaksi, no, ng buhay ni Jesucristo. At nung aalis na si Jesucristo, sila naman yung susunod, no, na magpapangaral ng magandang balita. Sila yung susunod na magpapagaling sa mga may sakit at karamdaman. At marami pang iba. At nakasulat sa Bible yung mga istorya ng mga apostol natin. So, ganun din sa mga leaders ngayon. Makinig po mga kapatid. Tayo po kasi ay mga manggagawa ng Panginoong Jesucristo. Tayo ba yung mga Kristiyano? Tayo ba yung mga Kristiyano? Amen. At ang mga Kristiyano, ang meaning nun, tagasunod ni Kristo. Kaso, ang mga pastor natin, hindi po sila mananatiling matagal din sa mundong ito. Hindi sila mamumuhay ng walang hanggan sa mundong ito. Darating at darating sa punto rin na sila ay mawawala. Kaya sa ating mga susunod, sa mga mas bata na kababata, tayo ngayon ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Tayo ay tinuturuan. At hindi lang tayo basta tinuturuan. Dapat tayo rin ay namumuhay sa mga salita ng Diyos. At syempre, tayo din dapat ay nakahanda sa responsibilidad na magpatuloy sa mga ginagawa ng ating mga leaders. Kaya ngayon pa lang, habang tayo nasa proseso noon, pagmasdan natin ang ating mga pinuno na yung mga pinapakita nilang example, yung mga aral na kanilang ibinabahagi sa atin. Dapat nating panghawakan yun at palaguin yun sa ating mga buhay. Kasi pag darating ang oras, mawawala sila. Sino ang magpapatuloy sa gawain ng Panginoon? Sa lugar na ito, paano kung biglang mawala ang ating mga pinuno, kaya nating magpatuloy na mag-function ng church na to? Hindi kaya magtitiwalag-tiwalag na lang tayo? Magkakanya-kanya na lang tayo? Hindi. Dapat nakaready tayo na magpatuloy. At syempre, hindi lamang dapat tayo ready kung kailan sila mawawala. Dapat maging ready rin tayo kahit nandiyan pa sila. For example, magkaroon ng sakit yung mga pastor natin, sino na magpapatuloy? Diba? Kaya sa ating mga next generation, may digmaan po na nangyayari. Spiritual na digmaan. At tayo ngayon, nasa mga huling araw. Tayo ba ba'y magkakaroon ng oras para gugulin lahat ng oras natin sa pagbabanjing-banjing, gayong may digmaan pala sa spiritual? Diba? Kailan tayo magiging ready bilang isang tunay na manggagawa ng Panginoon? Aantayin pa ba natin yung uugod-ugod na naman tayo? Di ba habang malakas tayo, alalahanin dapat natin yung Creator natin? Habang nasa panahon ng mga kabataan. Kaya kasi tayo yung mga next generation. Yung mga anong bang generation yun? Yung mga 1940s, di ba? Yung mga matatanda ng pastor natin ngayon. Pag nakikita natin sa mga fellowship, sila yung mga head pastors ng may edad na talaga. O sila, Pastor Frank, halimbawa, senior citizens na. Yung mga bloomers ba yun? Sila yung mga bloomers na generation. Tayo ngayon, yung mga Gen Z, yung mga millennials. Di ba? Tayo na yung susunod. Paano na yan kung hindi tayo handa? Paglisa nila. Sino yung magpapatuloy? Tayo, kung hindi tayo handa, baka kung nawala na yung mga head pastors natin, mga pastors natin, magkanya-kanya na tayo. Diba? Manlamig na tayo sa ating pananampalataya. Diba? So, dapat tayo maging ready bilang mga manggagawa. Katulad ng Jesus Christ, si John the Beloved, ready siya. O yung mga, si Pedro, lahat sila, si Pablo, lahat ng mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Mga ready silang lahat. Yan. So, welcome po, aking paps. Welcome. Okay, sige. Panoorin mo ako. So, yun po, doon natin may halintulad din, no? Yung paghahabilin ni Jesus Christ sa kanyang alagad. No? Diba? Dapat tayo rin ng mga alagad ready sa mga responsibilities. So, yun. So, next. Pang-apat. Yun. John chapter 19 verse 28. John chapter 19 verse 28.
Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. Amen. Amen. Sige, tuloy sa 29. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay na isupo at idiniid sa kanyang bibig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Amen. Amen. Pakibasa din natin sa Awit, Awit, chapter 22, verse 5. Verse 5. Mga Awit chapter 22 verse 5. Tinawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala, nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. Amen. Ano pala sa 69 pala? 69 verse 21. Mga Awit 69 verse 21. Mga Awit chapter 69 verse 21. Sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Amen. Amen. Ito yung, di ba sinabi ni Jesus Christ dito? Siya'y nauuhaw. Sinabi ni Jesus Christ na siya'y nauuhaw kasi siya'y literal na nauuhaw. Biruin niyo, ilang oras siyang nakabitin sa krus sa matinding sikat ng araw. Ang dami niya rin dugong nawala sa kanya nung hinagupit siya. Yung mga napapanood natin sa movie, wala pa nga yun eh. Yung mga paghagupit kay Jesus Christ, wala pa yun. Alas hindi na nga makilala sa Isang Kristo eh. Bugbog sarado, ilang latay na, ilang sugat na. Ang dami ng dugong nawala sa kanya. Pinagbuhat pa ng krus. Nilakbay niya pa yung pagkalayo-layo para makarating doon sa lugar na pagpapakuhan niya. Ang galing eh, no? Dinala niya yung sarili niya sa kamatayan niya. At habang naglalakbay pa siya nun, hinahagupit pa si Jesus Christ. At nasa matinding sikat ng araw pa siya nun. At habang nakabitin siya sa krus, pinapaya pa siya. Parang pinapaya si Jesus Christ, so nakahubod-tubad. May nakalagay pang karatula sa taas niya. Ito ba yung hari ng mga Hudyo? Tapos nasa ganong kalagayan, pahiyang-pahiya si Yeso Cristo. Di ba? Sugatan, hubod-tubad. May koronang krus. Naka-display lang si Jesus Christ doon. Naranasan ng lahat yon. At pagkatapos ng sinabi niya, nauuwaw siya. Pero pagkasabing niyang nauuwaw siya, anong pinainom pa sa kanya? Sa verse 29, ano nakalagay doon? Sabi sa verse 29, may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang sponge. Ikinabit iyon sa tangkay na hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Nauuwaw si Jesus Christ pero imbis na tubig, pinainom siya ng alak. At sa pamagitan nun, natupad yung nasa Awit 69 verse 21. Sabi rito, sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason. Suka at di tubig ang pinainom. Natupad pa yung propesiya sa mga awit sa Old Testament. Tapos, si Jesus Christ, pinainom rito ng maasim na alak. So ano ibig sabihin nun? Si Jesus Christ dito, nauuhaw talaga bilang isang 100% na tao. Ibig sabihin, nung naging tao si Jesus Christ, hindi siya nagsisinungaling bilang tao. Talagang tao siya nun. Oo, 100% siyang Diyos, pero hindi siya gumagamit ng daya. Talagang si Jesus Christ nakaramdam ng pait at sakit. Talagang makaka-relate si Jesus Christ sa mga tao. Hindi siya nandadaya nun. Talagang tao talaga si Jesus Christ nun. Kaya nga siya nag-uhaw. Pero sa pagka-uhaw din, si Jesus Christ, i-connect na din dito yung imbis na tubig ang pinainom, alak pinainom kay Jesus Christ. So sa ibang kapaliwanagan, sa ibang pagkakonekta sa nangyaring ito, basahin natin ang Matthew 5 verse 6. Mateo 5. Mateo chapter 5 verse 6.
Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Amen. Parang si Jesus Christ dito, maaaring mauuhaw din sa katwiran ng tao. Maaaring nauuhaw din siya sa papuri. O maaaring nauuhaw si Jesus Christ sa kabanalan. Which is yun hindi niya natikman. Imbis na si Jesus Christ, pagkatapos niyang bumaba sa earth, ginawa lahat ng pinapagawa sa kanya ng Ama. Pagkatapos niya magpagaling ng maraming sakit, pinakain niya 5,000 tao o 10,000 tao. Lahat ng effort niya halos at buong buhay niya, ibang taong nakinabang. Diba? Wala kang makikita si Jesus Christ nagpahinga. Makikita mo pa nga din si Jesus Christ nag-ayuno. Tapos din pa yung ganti ng tao sa kanya. Pinakaubas sa krus. At tayo rin, pagtapos natin malaman yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin, ano bang ginaganti natin sa Panginoon, di ba? Parang, imbis na tubig, marirefresh natin si Jesus Christ, pinainuman natin siya ng suka. Di ba? Parang ganun yung ginagawa rin natin kay Jesus Christ. Diba? Kahit na wala tayo doon, kabilang pa rin tayo sa mga tao ngayon na nabubuhay. Tapos saan si Jesus Christ, naghahanap siyempre ng mga taong matuwid. Yung mga naghahanap din siya ng mga tao nagsisik ng righteousness and kingdom of God. Kagaya ng sa Matthew 6, tama, verse 33. If anyone who seeks righteousness and kingdom of God, all these things will be added unto you. Kaso, sino ba yung mga taong naghahanap ng katwiran ng Diyos? Sino ba yung mga nagsisikap sumunod sa Panginoon? Wala. Imbis na si Jesus Christ, pagkatapos niyang mag-effort, ang pagkatindi-tindi, nag-expect din siya ng return. Ng mga papuri, ng pagsunod, na kung saan tayo nag-fail madalas. Which is nagiging parang suka na pinapainom natin kay Yesu Cristo. So dapat tayo, painumin natin Jesus Christ ng tubig. Sa pagkakataon na yun, wala naman na tayo sa panahon na yun, tayo bilang mga nabubuhay, dapat tayo sumunod sa Panginoon na. Tayo mag-repent, magsisi, at tumalikod sa mga kasalanan, at sumunod, magsikap na mamuhay bilang isang totoong Kristiyano. Which is yun yung doon nalulugod ang ating Panginoon. At doon tayo krenate. Yun yung purpose natin bilang tao. Hindi naman yan pinasa sa mga hayop. Hindi yun inialam sa kahit anong creatures ng ating Panginoon. Nasa atin yun, kaya may pribilehiyo ang mga tao. Kasi ang tao, piniling creature ng Diyos, na kung saan sila yung mga piniling magpupuri at sasamba sa Diyos. Maraming nilikha ang Diyos. May halaman, may hayop, marami pang iba. Pero ang pinili niya, na magiging kalarawan niya, yung tao. Kaya dapat tayo, itong mga tao, sumunod sa ating Diyos. Kasi yun yung nais niya. Kaya tayo dapat galawan po. So next. Ayun. Sa Revelations 22:17 din. The Spirit and the bride say, come. And let the one who hears come. Let the one who is thirsty come. And let the one who wishes take the free gift of the water of life. So, sa pahayag naman, itong mga nauuhaw na tao sa langit na to, at ang mga nauuhaw sa tubig ng buhay, ay siyang makakainom ng libre doon. At ang sino mang makakainom ng tubig na yun, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun yung promise ng ating Panginoon. Kapag tayo, nauuhaw din tayo sa tubig na ibinibigay ng Panginoon, which is ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya, dapat nauuhaw talaga tayo sa katuwiran. Nauuhaw tayo sa Panginoon. At tayo rin naman, nagpapainom ng tubig sa Panginoon, which is, ginagampanan natin yung purpose natin bilang tao. Yun. So, next slide. Mark chapter 15, 33 to 34. Marcos chapter 15. Basahin po natin sa Marcos chapter 15, verse 33 to 34. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani,
na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen. At basahin natin sa mga awit verse 22, ay chapter 22. Mga awit chapter 22. Chapter 22 verse 1, verse 1 lang. Mga awit chapter 22 verse 1. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Bilang tao, si Jesus Christ habang nasa krus, hirap na hirap na. Habang nagdarana siya ng hirap, maaaring nakaranas siya ng pagtataka sa ating Panginoon. Pwedeng ganun to, ipaliwanag ng mga mangangaral. Kasi pwede rin naman, si Jesus Christ bilang 100% na tao, habang nasa krus siya, hirap na hirap siya. Feeling niya, pinabayaan na siya ng kanyang ama. Pero si Jesus Christ, alam natin na willing na sinunod yung kalooban ng ama hanggang kamatayan sa krus. So mas magandang kapaliwanagan dito na itinutupad lang na Jesus Christ yung nasa chapter 22 ng mga awit. Kaya nga kung babasahin natin parehas ng linya, di ba? O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nagbabasa po ako sa mga awit chapter 22. Ilang daang taon tong naisulat bago ito nangyari. Bago sinabi ni Jesus Christ to. So ibig sabihin, natupad ng propesiya. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinulungan? Kaya kung babasahin natin ito at saka yun, ang meaning na itong sinabi ni Jesus Christ na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi si Jesus Christ dito parang nagtataka sa ama. Bakit mo ako pinabayaan? Parang sinasabi ng iba, nagre-reklamo ang Panginoong Jesus. Pero hindi. Basahin natin yung mga kasunod sa awit 22. Ito, babasahin ko. Mga awit 22. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo. O Diyos ko, di ako mapanatag. Di ka man lamang sumasagot. Ngunit, verse 3, ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan. At sa Israel, ikaw ay pinabuburihan. Ang mga ninuno namin nagtiwala sa iyo. Sa iyo umasa, kaya silang iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napaya. Ganun po ang may pinapaliwanag sa atin dito. Akala natin si Jesus Christ nagre-reklamo. Pero hindi, dapat malaman ng mga Kristiyano ang konteksto. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kailangan natin mag-reflect sa mga awit chapter 22. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At sa mga panahon na tayo nagdaranas ng matinding hirap, maaaring may sakit tayo, maaaring kulang tayo sa pinansyal. Parang nasasabi natin, O Diyos ko, naniniwala naman ako sa iyo. Ako pa nga isang lingkod mo. Ilang beses ako nag-church. Gumagalaw naman ako sa mga gawain. Naniniwala naman ako sa iyo. Sinisikap kong sumunod sa inyo. Ngunit bakit sa lahat ng mga ito, kabila ng mga ito, ako pa rin ay nagdaranas ng ganito. Dapat, alam natin yung sasabihin natin. We speak God. Dapat, sinasabi natin kung sino ang Diyos. Kagaya ng nasa, next slide. Kagaya ng nasa mga awit 22 verse 3 to 5. Yung kasunod doon, ano yung sinabi niya? Ngunit, tingnan nyo, akala natin nagreklamo na si Jesus Christ. Pero pag binasa natin yung mga awit na dito, meron pa palang kasunod yun. Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan. At sa Israel, ikaw ay pinapupurihan. Ang mga ninuno namin nagtiwala sa iyo. Sa iyo umasa, kaya sila yung iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo, at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo, at di naman sila napaya. So ganun din tayo mga kapatid. Marami tayong iba't ibang klaseng kahirapan na dinaranas. Kahit sa pinansyal o kahit anuman. Kaya dapat huwag tayo mag-isip na pinapabayaan tayo ng Diyos. Palagi natin ilagay sa ating mindset, teka, sino nga ba ang Diyos? Ikaw ang Diyos na ninuno ni Amang Abraham, Isaac at Jacob. Ikaw si Yahweh na tumutupad ang iyong mga pangako. Dapat sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, we speak God. Sinasabi natin kung sino ang ating Diyos. Teka, sino nga ba ang Diyos? Wala akong pera ngayon pero sino nga ba ang Diyos na aking pinaglilingkuran? Siya ang mayamang Diyos. At alam ko, hindi niya ako bababayaan. Kung may sakit ka man, teka,
may sakit ako, hindi ko malaman kung ano. May sakit akong, ang tagal ko nang iniinda. Teka lang, pero sino nga ba ang Diyos ko? Si Yahweh ang Diyos na nagpapagaling ng kahit anong mga sakit at karamdaman. Bulag, kanyang pinakita. Ganyang binigyan ng paningin. Yung mga paralisado, kanyang pinagalaw. Ano pa ba ang hindi kayang gawin ng Diyos? Wala kami pagkain ngayon Pero sino nga ba ang Diyos ko? Ang Diyos ko ang nagpakain ng 5,000 tao sa pamamagitan lang ng 2 isda at 5 tinapay. So marami pang example, di ba? Sino pa ba ang Diyos ko? Ang Diyos ko kayang hatiin ng dagat. Sino pa ang Diyos ko? Ang Diyos ko, mahal ako. John 3:16, mahal niya ako. Namatay siya sa krus para lang ako'y maligtas. Kaya tayo dapat sila ng mga nangyayari sa ating buhay. Imbis na mangamba ka, imbis na magulumihanan, imbis na maging depressed o may stress, dapat isipin natin, sino mga videos na sinasampalatayaan? Kaya pala, nasasabihan tayo ng, ikaw na maliliit ang pananampalataya. Kaya pala tayo nasasabihan ng gano'n ng Diyos. Yung mga tao nun, sinabihan na sa Kristo ng gano'n. Kaya pala, kasi hindi natin lubos na kinikilala ang ating Diyos. Kaya tayo ngayon, kilala natin ang Diyos. Ano bang hindi kayang gawin ni Yahweh? Di ba may verse na gano'n sa Old Testament? Ano bang hindi kayang gawin ni Yahweh, Sarah? Matanda ka na, Sarah. At baog ka pa. Magkakaanak ka pa ba? Kaya tumawa si Sarah nung sinabi ni Yahweh na magkakaanak siya, tumawa siya. Sinabi ni Yahweh, ba't ka matawa? Ano bang hindi kayang gawin ni Yahweh? Tayo, ano bang hindi kayang gawin ng Diyos? Meron ba? Wala. Nothing is impossible. Kaya dapat tayo, gawin natin mindset, with God, with Christ, nothing is impossible. At tayo maniwala na malalampasan natin lahat ng pagsubok natin sa buhay. Magtiwala lang tayo sa ating Ama. Amen po ba? Amen. Praise God. Ika-6 na salita ng ating Panginoon sa Krus. John chapter 19 verse 30. Buksan po natin ang ating Biblia sa John chapter 19 verse 30. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. When he had received the drink, nung pinainom na siya ng alak, matamang maasim na alak, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. So, ito ay sinabi niya ay naganap na. So yun na, naganap na. Ano ba yung naganap na? Yung katuparan ng salita ng Diyos, yung nasa Old Testament. The work his Father had sent him to do, which was to teach the gospel, perform miracles, and achieve reconciliation for his people was fulfilled. The death of sin was paid. Yung pangangaral ng mabuting balita ng Kingdom of God, nagawa na ni Jesus Christ. Yung pangaral niya. Ano pa? Mag-perform ng miracles. Magbigay ng palatandaan na kasama nila ang Diyos. Ginawa rin ni Jesus Christ yun. Nagpagaling siya, nagpakain si Jesus Christ ng marami, at ginawa ni Jesus Christ yung ministry. Buong 33 years ng kanyang buhay. Ginugol niya doon. Nagawa niya. Check. Ano pa? Achieve reconciliation for His people. Yung pag-iisa ng kanyang mga tao, yung kanyang bayan, Israel, upang pag-isayin muli sa Diyos, nagawa na Yesu Kristo sa pamamagitan niyan ang pagkamatay niya sa krus. At lahat tayo, anak ng Diyos, kasi lahat tayo nilikha ng Diyos. At tayong mga anak ng Diyos, kasi nagrebelde tayo sa Diyos, nagkasala tayo, kaya tayo ngayon ay may tuturing na kaaway ng Diyos. Pero tayo ngayon ay ipinagkaisang muli sa ating tagapaglikha. Ito'y sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At yun, makatapos na rin na mangyari, kaya sinabi ni Jesus Christ, "It is finished." Kaya nakalagay dyan. Ito yung magandang balita. Ito yung pundasyon ng ating pananampalataya.
na kung saan hindi pala natin kailangan iligtas yung sarili natin. Hindi natin kailangan pagtrabuhuan yung kaligtasan natin. Hindi natin kailangan magpinitensya. Hindi natin kailangan mag-alilakad. Hindi natin kailangan mangumpisan, mangumunyo, o kung ano man. Hindi natin kailangan gawin yun. Bagkus kailangan natin manampalataya kay Jesucristo para tayo maligtas. Kasi siya naman talaga yung may ginawa. Siya naman talaga yung kalugod-lugod na handog sa Ama. Hindi tayo. Hindi yung mga gawa natin. Si Jesus Christ mismo. Kaya, nung maganap na yun na yung good news na ipinapangaral sa atin. Na natanggap naman natin. Binahagi man sa atin ito ng mga kapatid natin, ng kaibigan natin, ng narinig natin ito sa, may patay, may nangangaral doon ng pastor. Nabuksan yung kamalayan ko. Ano pa? May isang kaibigan na Christian, inibitahan ka. Punta ka sa church namin. Yun, nakapakinig ka. At marami pang ibang paraan ng Diyos para ka mapunta rito ngayon at makinig. At ngayon nga, napapakinggan na natin yung katuparan ng salita ng Diyos, which is Jesus Christ. Tinupad niya lahat, at ngayon, it is finished na. At yun, ine-enjoy natin ngayon yung linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Buhay ang Diyos ngayon, kaya totoo ang sinabi ni Jesus Christ. Totoo talaga siya na anak ng Diyos. Kasi marami ngayon nagpapanggap na rin ng anak ng Diyos. Yung iba pa nga, tinutugis na. Diba? So, may isa lang talagang legit na anak ang Diyos. Si Jesus Christ na naging tao. So, yan. Ano pa? Sa atin naman ngayon, bilang it is finished na, wala na kailangan gawin pa. Pero kailangan din natin magkaroon ng totoong pananampalataya sa Ama. Kay Jesus Christ, di ba? Kaya, habang buhay pa tayo, yung pananampalataya natin, pagsikapan naman natin na gawin buhay yun. Sa pamamagitan din ng mga gawa. Kailangan hindi papatay-patay yung pananampalataya natin. Kasi marami rin naman magsasabi na ako'y Kristiyano, ako'y naniniwala kay Jesus. Pero yung ginagawa nila ay hindi tugma sa gusto ni Jesus Christ. So, hindi rin masasabing pananampalataya yung gano'n. Kaya tayo, kailangan natin magsiyasat. Check natin yung mga sarili natin. Ako'y naniniwala kay Jesus. Pero paano ko ba sinasabing maniniwala ako kay Jesus? Siyempre dapat sumusunod ka sa mga gusto niya, sa mga utos niya. So kailangan natin buklatin na yung mga Bible natin. Ito na yung oras. Buklatin yung mga Bible. Teka, ano ba yung pinapagawa ng Panginoong Jesus ko? Baka meron. Meron pala. Mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat. At ibigin mo ang kapwa mo, gaya ng iyong sarili. Yun pala. Ano ba yung pinapagawa ng Jesus Christ? Magbubuklat ka kayo sa Bible. Ibigin mo ang iyong kaaway. Ibigin ang kaaway, ano pa? Huwag mo nang singilin yung may utang sa'yo, di ba? Ang dami pa. Di ba? Kaya, may knowledge ka dapat. Sino ba yung sinasampalatayanan mo? Ano ba yung sinabi dito? Dumalo ka sa gawain. Nag-church ka ba? May gawain ka bang dinadaluhan? Paano mo nga kasi gagawin yan kung wala ka namang alam? Kaya nga, buklatin mo ang Bible, para magkaroon ka ng alam, di ba? Simple lang, basic lang. Nung nag-aaral ka, grade 1 to grade 6, first year hanggang 4th year, may binubuklat kang mga libro, di ba? Kaya nga natututo. Yung Bible, ganun din. Simple lang. Basic, buklatin mo, basahin mo, may knowledge ka na at may faith ka. Kasi, ano ba yung pananampalataya? Comment and comment by hearing the Word of God, as well as reading the Word of God. Kapag binabasa mo yung Bible, nagkaka-knowledge ka. Teka, nabasa mo, may isang Diyos, may isang tunay na Diyos, at may isang tagapamagitan sa Ama at sa Anak, si Jesucristo. Ako naniniwala ako kay Buddha. Kaso si Jesus Christ yung nakita ko. Hindi na ako sasampalataya kay Buddha. Si Jesus Christ lang pala yung daan eh. Siya ang katotohanan, daan at buhay. Dahil nabasa ko yung Bible, si Jesucristo pala, ang daan. Hindi pala sa ibuloy. Buti na lang, nabasa ko to. Hindi ibig sabihin, natuto ka. Galing lang kasimple, di ba? Teka lang, meron ka pa bang mababasa na nagtutuwid sa'yo? Marami pa dyan. Marami ka pang matututunan kung babasahin natin ang ating Biblia. At nariyan na, libre na ang Bible. Tayo na lang hinihintay, no? Tayo na lang hinihintay na matuto. Sa totoo lang. At laman ng Bible, syempre, yung magandang balita. Yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Libreng ticket sa langit. Wala ka nang babayaran. Wala nang sakit. Wala nang kahirapan. At i-enjoy mo yun ng pang walang hanggan. Higit pa yun sa 5-star hotel.
higit pa yun sa cruise ship, higit pa yun sa pinakamagandang bakasyon na matatamasa mo dito sa mundong to. At yun, libre sa iyong binibigay sa pamagitan lang ni Yeso Cristo. Ayaw mo pa ba nun? Gusto mo bang magkaroon ng bayarin? Buwan-buwan? Diba? Ayaw natin yan. Ayaw natin ng bills. Diba? Ayaw natin yung may sakit. Ayaw natin yung nahihirapan tayo. O yun, binibigyan tayo ng kapahingaan ng Panginoon dun, no? Sa kanyang tirahan, sa kanyang kaharian. Ayaw pa ba tayo? Diba? Tanggapin na natin yun. Kaya tayo, sumampalataya kay Jesus Christ. So, sa panghuli, Luke 23, verse 46. Luke 23, verse 46. Pakibasa natin. Lucas chapter 23, verse 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Amen. Sa English, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. So, ito yung pinakahuling na sabi niya bago siya malagutan ng hininga. So, yan. Jesus called with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. At basahin natin. Sa context, mababasa din natin yan sa Psalms. Psalms 31, Awit 31, verse 3 to 5. Mga Awit 31, verse 3 to 5. Awit 31, verse 3. Mga Awit chapter 21, verse 3. Ikaw ang aking kanlungan at sanggala. Ayon sa pangako mo, akayin ko't patnubayan. Gabay. Okay, tuloy lang. Iligtas mo ako sa nakaumang na patibong laban sa panganib sa iyong mga kanlong. Sa iyong kamay ipinagkakatiwala ko ang aking buhay at sa aking ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Amen. Diba? Father, into your hands I commit my spirit. Sa mga Awit 31 verse 5, sa iyong kamay ipinagkakatiwala ko ang aking buhay. At sa aking ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Kaya at ang pinakamalaga rito, yung conclusion. No? Na pagkatapos na si Jesus Christ magawa ang lahat, sa Ama at sa Ama siya babalik. Kaya dapat tayo, ganun din yung mindset natin, araw-araw. Kay Jesus Christ, sa Diyos na tayo mababalik. Kaya maganda sa mga hindi nakakakilala kay Cristo tapos nagiging ano na, makakilala sa Diyos. Diba? Para kahit pa paano, masasabi nila, Ama, sa iyong mga kamay, may pagkakatiwala ko ngayon sa iyo. At tayo rin naman habang buhay pa. Dapat tayo ganun. Sa mga kamay ng ating Diyos, pinagkakatiwala natin yung buhay natin. Hindi sa sarili natin kamay, hindi sa kamay ng ibang tao. Kasi, kapamangan lang talaga ang mangyayari. Pero kung sa Diyos natin palagi pagkakatiwala yung Espiritu natin, yung buhay natin, kapalit ang kaligtasan. Kaya dapat tayo po sa Ama at sa Ama tayo babalik. At yun yung mga huling salita ng ating Panginoon kasi babalik na siya sa Ama. At syempre yung kasunod nun, yun yung pinakamahalaga rin. Kailangan kasi talaga ni Jesus Christ bumalik sa Ama. Bakit? Ba't kailangan niyang bumalik sa Ama? Sino makasagot? Bakit? Ba't kailangan? Madali lang. Okay, tama naman taga na siya. Pero bakit di ba may pagkakataon sa Bible na kausap niya yung mga alagad niya? Sinabi niya kailangan kong pumunta sa Ama. Bakit? Para bumaba yung Holy Spirit. Tama si Nira. Tama ba? Para bumaba yung Holy Spirit. Diba? Kasi ang Holy Spirit ay kung si Jesus Christ, tao, hindi siya makakapasok sa buhay ng maraming tao sa buong daigdig kasi nandun lang siya eh.
nakalimit siya eh. Tao kasi siya. Nakalimit lang siya doon. Kaya yung Holy Spirit is limitless. Banal na Spirit na hindi nakikita, omnipresent ang Holy Spirit. Kahit sa ang dako, makakapunta. Kaya ang Holy Spirit, nasa lugar na to, nasa Northville, may Holy Spirit din doon sa JIL. Kunyari, may nagsiservice din doon sa Novaliches Bayan. May Holy Spirit doon. May Holy Spirit din sa Amerika. Yung mga kapatiran natin doon na nagsiservice din. Diba? At marami pa. Kaya kailangan talaga ng Jesus pumunta sa Ama kasi yung katawan ng tao, hindi niya pa pwede ikalat yun. Pero yung Spirit, pwede. Kaya kailangan niya umakyat. At yun, ito yan, say commit my Spirit, then yung kasunod, the Holy Spirit will come into earth. Kaya hanggang ngayon, kasama pa rin natin si Jesus Christ. Kasi nasa atin yung Holy Spirit. Kaya yun. At tayo naman, mga namumuhay ngayon, bilang ang Holy Spirit ngayon yung kasama natin, kailangan natin makinig sa Kanya. Kasi siya si Jesus Christ sa buhay natin. Diba? Si Jesus Christ, the physical body, wala. Pero His Spirit ay nasa atin. At sa pamamagitan ng banal na Spirit na nagkakaroon tayo ng knowledge na legit. No? Kaya nga tayo na natuturuan sa maraming mga tradisyon, no? Na marami tayong beses na itinawid ng Holy Spirit. Diba? Simula ng mga Diyos-Diyosan, tradisyon, kasabihan, iniligtas tayo ng banal na Espiritu sa mga yan. Iniligtas tayo ng banal na Espiritu sa mga haka-haka, sa mga kasinungalingan, sa mga mapanlilin lang. Through the Holy Spirit, nalalaman natin yung bakit ba nagkakasala ang tao. Meron palang diablo, meron palang nanunukso, meron palang mahadlang sa kaligtasan ko. Meron palang nagsumusubok na ako'y wasakin, pagnakawan at patayin. Meron palang mga spiritual na kaaway. At meron din pala akong pwedeng gamitin laban sa kanila. The sword of truth. Meron palang helmet of salvation. Meron palang boots o gamit sa paa para sa ipangaral ang magandang balita. Meron pa pala, through the Holy Spirit, meron palang mga propesiya na nakasulat sa Bible na nagaganap na. Nakalagay na prophecy sa mga Bible. Meron palang darating na mga digmaan na nakasulat doon sa Bible. Meron palang darating na mga buwad na tagapagturo nakasulat dito sa Bible. At marami pa pong iba. So sa madaling salita, buti na lang nasa atin ang banal na Espiritu. At nangyari yan kasi si Jesus Christ umakyat na sa langit. Tayo ngayon, kasama pa rin natin siya through the Holy Spirit. Na siyang bibigay sa atin ng kapayapaan, ng katotohanan, at siyang nag-iingat sa atin hanggang tayo maligtas. Makabalik at tayo sumalubong sa Panginoon. So sa conclusion, yun, tapos na po tayo. Next slide. Remember Jesus, the foundation of our salvation. So sa palagi, alalahanan natin ang Panginoong Isus natin. Hindi lang tuwing Holy Week. Kasi karamihan, tuwing Holy Week lang naaalala sa isang Kristo. Tuwing Holy Week lang, nakikita ko, mayroon pa nagsasabuhay ng mga nagawa ni Jesus. Yung iba, nagiging comedy pa. Diba? Pero dapat tayo mga legit na Christian. Hindi tayo tuwing Holy Week lang. Araw-araw dapat. Kasi ito na yung sabat talaga natin. Ito na yung buong buhay natin. Yung talagang pagsamba sa Diyos, hindi siya tuwing Sunday din. Everyday dapat talaga siya. At ang foundation ng kaligtasan natin, si Yesu Cristo. Hindi ito yung sarili natin, kundi si Yesu Cristo. Hindi yung mga gawa natin. Si Yesu Cristo yung tagapagligtas natin. Pero palagi natin siyang alalahanin at syempre sundin. Sambahin. Kaya yun, salamat sa ating Panginoon na tayo natapos na at tayo yung manalangin sa nagsaglit sa ating Diyos. Ama, aming Diyos na dakila sa lahat. Sa pangalan ni Jesus at sa habang ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po sa mga natutunan namin ngayon, sa mga muling pagpapaalala niyo po sa amin. Maraming salamat po sa inyong mga salita sa krus, sa mo kayo'y nakapako roon. Bagamat tuyo na ang inyong lalamunan nun, natutuyuan na po kayo, Panginoon. Bagamat hirap na kayo. Sinabi niyo pa rin itong mga salitang ito upang sa ganun kaming mga kasalukuyang Kristiyano ay magkaroon po ng lakas ng loob. Magkaroon po kami ng inspirasyon sa mga sinabi mo noon sa krus.
At habang ngayon, nabubuhay po kami, huwag niyo po kami pabayaan, Panginoon. Patuloy niyo kami i-guide sa tamang buhay na dapat namin bugulin. Palagi niyo po kami paalalahanan ng mga salita ninyo upang kami matuwid. At napagpalaan niyo po kami ng kagalingan at kapayapaan. Kung sa ganun, Panginoon, ay magkaroon kami ng buhay na masagana. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo namin binibigay ang papurit, pasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus namin tayo magligtas. Amen. All glory to God. Pagpapalaman natin ang mga Diyos. Amen. Yan, salamat sa Panginoon sa buhay ni Brother Joshua. Yung 7 last words of Jesus, pagiging ng Diyos at napakalinaw ng kamanyagan ng Panginoon ukol sa kanyang mga 7 huling winika noong time na nandito siya sa mundo bago siya mawala. Ayun yun. Hindi natin na-celebrate ngayon, yung 7 last words. Pero salamat sa Panginoon na para tayo pagkakataon talakayin niya sa pamamagitan ni Brother Joshua. Sabi doon, ngayon din sasama kita sa aking paraiso. Talagang kapag tayo'y pumilala sa Panginoon, ngayong oras na ito, talagang patatawarin tayo at bibigyan ng kapahingan sa ating buhay. Yan po ba? Yung mga, ano yung number 1 muna kanina? Yung tinalakay? Yun yun, di ba? Ayan, remember, Jesus, the foundation of our salvation, number 1. Yung, ayun lang, yung 7 last word, yun. Yan. Yan, o. Patawarin nyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero inyo yun, sa kabila ng mga kabutihan ni Kristo nung panahon, di ba? Nagpakain siya, pero yung pinakain niya na yun pa yung mga nagpapako sa kanya sa cross eh. Pero ganun pa man, naiintindihan sila ng Jesus kasi kung alam lang nila ako yung Kristo, hindi na gagawin yun eh. Okay? Kaya, imagine natin yung mga sakripisyo niya noon. Nagpatawad siya at umunawa sa ating lahat dahil siya ay mapagmahal na Diyos. Yan. Ano ba yung number 2? Yan. Yan. Isasama kita ngayon din. Hindi niya sinabing bukas o makalawa. Ngayon din, kapag tumawag kayo, kayo nang bilanggit ko. Number 2 pala yun. Yan. Talagang ngayong oras na ito, walang pinipili ang Diyos na oras at panahon. Na sa lahat ng pagkakataon, pag ikaw ay tumawag, talagang hiringin ka niya at sasama ka niya sa kanyang paraiso kagaya nung magnanakaw. Hindi na gumawa yan eh. Hindi na gumawa. Nanampalataya lang talaga. So wala siyang panahon eh para gumawa. Pero salamat tayo may panahon pa para gumawa, para maglingkod sa Diyos. Salamat sa Diyos kasi buhay pa tayo. Pagkakataon natin may pakita. Sabi nila, maswerte yung magnanakaw, mapalad kasi ligtas na siya eh. Pero para sa akin mas mapalad tayo. Kasi mas mapapakita pa natin na pwede natin pasihin yung Diyos. Diba? Mas mapalad tayo. Kasi nalaman natin yan na mapalad yung magnanakaw na yun, pero nalaman natin sa buhay mo, pag nag-isip ka, na mas mapalad ka. Bigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, mapaglingkuran mo siya. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sinong tao hindi maglilingkod sa Kanya at sinong tao hindi magpapasalamat pag binigyan ka ng oportunidad para mapaglingkuran mo siya. Diba? Imagine niyo yung mayor kapag nakasuot ka na ng orange sa City Hall, kaya street sweeper ka lang, tuwa ka na eh. Ano ba? Ay, taas na ako ba? Huwag nakasa lalakad ka eh. Sino kang kulay orange ka eh. Katibayan na City Hall ka nagtatrabaho. Kahit di maganda trabaho mo ron. Pero ang Diyos natin hindi si Mayor, hindi Presidente ng Pilipinas. Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. At inapoint ka sa isang misyon na dapat mong gawin. Dapat ang feeling mo na wow, kahanga ang isang maging anak ng Diyos. At salamat, bigyan, tinuring niya akong anak, kaibigan, kapatid. At hindi lang yun, makakasama ko ba siya sa paraiso na pinakagandang lugar na ginawa na walang papantay muling dito sa sanglibutan ito. Amen? 3. Yan. Aliyah, when Jesus saw his mother there and the disciple, isipin natin si John D. Beloved kasi feeling niya talaga confident siya yung pinakamamahal na alagad ni Jesus.
kunin natin yung kaisipan ni John D. Bilawet. Siya nagsulat ng John eh. Mababasa mo, ang pinakamamahal na alagad. Pero tinutukoy niya yung sarili niya eh. Siya nagsulat niyan eh, pero pag binasa mo yan, pinakamamahal niyang alagad. Sinasabi niya gano'n, pero siya yung tinutukoy niya. Confident siya, bakit? Talagang hindi siya papayag na hindi siya pinakamamahal. Dapat gano'n din tayo bilang anak ng Diyos. Kung tayo papayag na hindi tayo pinakamamahal, kaya ako magkaroon din tayo pagkakataong kagaya niya magsulat, kaya lang disiplinis. Ilagay din natin, pinakamamahal niyang alagad, diba? Pastor Ronnie. Diba? Lagay ko pa pangalan ko doon. Kasi confident ako eh. Tinanggap ko yung salita ng Diyos, pinaniwalaan ko yun dahil alam ko totoo. Kaya pinakamamahal niya ako dahil napili niya ako. Kaya ganun ka rin. Kaya ano man ang pangalan mo, hindi ka man si John D. Bilawet. Kagaya ni John D. Bilawet, kung mag-isip dapat tayo, pinakamamahal na tayong alaga. Amen? Siya yan eh. Siya nagsulat ng bukong dyan, pero nakalagay dyan para sa pinakamamahal niyang alagad. Eh, siya yung tinutukoy niya. Diba? Confident siya. Kaya yun. Kaya sabi ni Brother Joshua kanina. Kaya yun. Or, ano yun? Knowing that everything had now been finished, and so that scripture would be fulfilled. Jesus said, I'm thirsty. Nauuhaw ako. Sa katawan tao, talagang nauuhaw talaga siya. Pero yun, hindi nga naranasan talaga ni Jesus yung maparangalan siya sa kabila ng pinagaling niya yung mga tao. Total, mga tigas pa ng ulo ng mga pinagaling niya. Sabi niya, huwag mong ikikwento kahit talino. Ikikwento pa siya iba eh. Tawa. Pero dahil yun, sa kaligayahan nila at para na makilala si Jesus Christ, di naman pagpagpagpagpagpag nila yun. Pero ganun pa man, yung talagang pagpaparangal, hindi nagawa ng mga tao. Bagkus yun, tinuya pa nga siya sa kabilang pinagparatakan pa nga siya ng mga bagay na hindi talaga tama. Kaya nauuhaw siya dahil nasa katawan pag tao siya, normal. Eh pinakikita niya na kagaya natin, 100% tao din ako, pero natiis ko naman yan. Hindi naman ako nagreklamo, wala akong pamiling bigas, wala akong may sakit at karamdaman ako. Kasi tao ako. Dapat tayo rin, appreciate din natin yun. Hanggang tayo narito sa mundo, lahat yan mapagdadaanan natin, pero hindi dapat tayo manghina. Dahil kagaya ni Jesus, hindi nang hina. Tahimik niya lang, tinanggap ang lahat dahil yun ang nararapat para matupad ang propesiya. Kaya kayo din naman ganun. Alam na natin yan lahat, itinuturo sa church, araw-araw na kailangan din magtiis, sulat ni Pedro, sulat ni Pablo, na sila man ay nakaranas at dahil sa paglilingkod sa Panginoon, ito ay pagsang-ayon sa kalooban niya. Yung pangahirap natin nararanasan, yung kauhawan natin sa lahat ng bagay, wala akong ganito, kailangan ko ito, uhula ako sa aking pangarap na ganito, kailangan kong, huwag na natin isipin yan. Bagkus, sarapin na lang natin yung mga kahirapan natin at isipin natin na lahat ng ito ay dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yan, bibigyan tayo example ni Jesus. Bilang 100% tao siya'y nauhaw din. Tayo naman, kagaya niya, na napagtiisan niya, magtiis tayo sa lahat. Kanayan nga, nung nauhaw siya niya, binigyan siya nung maasim na alak. Grabe, yung dapat tubig ibigay sa kanya eh. Grabe yun ang bigay siya. Kasunod na yun eh, Brother Joshua, di ba? Pag-iipat na nga lang doon. Yan. Yun. Imbis na tubig, maasim na alak yung ibinigay sa kanya. Ibig siya may kabutihan na dapat ibigay kay Jesus, hindi yung isinapay sa kanya. Amen? Okay, 5. Wala na, Mark. Ano yun? Eloi, Eloi, lema sabachthani, which mean, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Isipin na lang natin yung pagmamahal ng Ama sa atin. Ultimong anak niya, ibinigay niya, o biruin mo, bakit sino ka ba? Tama, bakit sino ka ba? May isipin mo sa literal, mas mahal pa nga tayo ng Ama eh, kaysa kay Jesus eh. Sa balagbag nakaisip sa totoo lang eh. Sa literal, ito si Jesus na kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya, sinakripisyo niya, para kanino? Para sa atin na napakatigas ng ulo na paulit-ulit pinangangaralan ni Pastor, hindi pa rin maintindihan yung mga pangangaral. Para paulit-ulit inilimbag sa ibang salin yung banal na kasulatan, hindi pa rin natin maintindihan. Amen? Pero ganun pa man, ang Diyos ay talaga napakamahal tayo. Na ginawa niya ang lahat para hindi natin madanas sana yung po sa impyerno. Isipin natin yung pagmamahal ng Ama. Kaya nawa magising tayo sa mga salita ng Diyos. Lalo na dyan sa
Mark 15:34. Kung gaano tayo kamahal ng Ama ng makapangyarihan sa lahat, ultimo mong anak niya na kaisa-isa na isakripisyo niya para sa atin. Bagamat alam natin, voluntaryo ginawa ni Jesus yung pinakikita na talagang yung pagmamahal ng Ama sa isang anak ay talagang napaka-agape at conditional na wala naman tayong ginawa eh. Hindi naman tayo kailangan magpagsakripisyo ng kanyang anak eh. Tayong ginawa. At tayong ginawa ang tayong meron lang tayo yung nilalang niya tayong kawaki sa pilarawan na dapat natin papurihan ang Diyos kasi kamukha natin siya. Walang iba magpupuri sa Diyos eh. Kundi tayong mga nilikha niya ang kalarawan niya. Kaya tayo ang pinaka-the best na magpupuri. Kaya ganoon kung bakit niya tayo kamahal. Amen? Ano pa ba? Pangilan na yun? Pangilan, pang-anim. Ito na yan. Yan, nung masip-sip ni Jesus, ang alak sinabi niya, naganap na. Yan, finish, it is finished, naganap na. At yung propesya talagang nangyari, tapos lahat ng bagay na ipinakita niya sa atin ay talagang nakita na natin ngayon. Kasi dami ng palabas, ang dami ng mga pagtuturo tungkol dyan. Ngayon, mulat na natin ating mata sa ginawa talaga ni Jesus dahil yun ay kaganapan ng ating kaligtasan. Isipin natin at itanim sa puso lahat ng bagay na ito. Yan, ano ba? 7, pagkatiwala natin yung buhay natin sa Ama, sa Diyos. Sundin natin yung kalooban ng Ama, huwag yung kalooban natin. Kagaya ni Jesus, nalalangin siya. Kaya panalangin niya, huwag mo hayaan yung paghihirap ay maranasan mo, pero huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Sa buhay natin, ano man ang danasin natin mga suliranin sa ating buhay, tandaan natin, may Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na pwede natin kilapitan dahil hindi niya tayo iiwan, pababayaan sa lahat ng pagkakataon. Nandiyan siya, nakikita ang lahat ng bagay na ginagawa natin at mga suliranin natin sa buhay, hindi niya tayo iiwan, pababayaan. Sa Kanya lang natin ipagkatiwala ng ating buhay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. At alam niyo ba yung kantang Above All? Above All, awitin natin yun, lahat tayo tumayo. At awitin natin ng Diyos dahil naganap na, it is finished, tinapos niya ang lahat. Mayroon na tayong kaligtasan, mayroon na yung banal na Espiritu na ipinagkaloob niya sa atin na mas malinaw na natin nakikilala ang Diyos dahil sa banal na Espiritu. Pinadala niya at umakyat sa langit at pinadala niya ang banal na Espiritu na ngayon ating tinanggap, mas naiintindihan natin ang Diyos. Kaya, imagine mo kapatid, kung minsan nakakaramdam tayo ng pagod, parang di naman yata totoo ang Diyos. Yung pagiging born again Christian, parang ibig na umasin sa buhay ko, parang lalo akong bumabagsak. Pero, dumarating pa rin sa iyo yung time na talagang hahanapin mo pa rin siya. Yan yung banal na Espiritu. Pagkaunawa sa iyo na hindi mahalaga ang mga bagay na meron dito sa mundo. Ang mahalaga yung nakilala mo siya, meron ka ng kaligtasan sa buhay mo. Minsan napapagod ka na. Minsan nabibigo ka. Kailan ko tinanggap ang Diyos. Tsaka nagkakagalito yung buhay ko. Tsaka ako nagkakasakit. Yun ang banal na Espiritu. Hindi, kahit gano'n yung nararamdaman mo, nararanasan mo sa buhay mo, hindi niya winawala yung paggalang mo sa Ama o sa ating Panginoon Jesus. Pag naiisip mo yung church, nawawala yung mga tanong, yung mga kabigatan mo. Kahit na nahihirapan ka, bumabalik ka sa Diyos. Kagaya ni Kristo na dumating sa mundo, kinalaunay bumalik din sa Ama. Ganun din tayo sa ating mga suliranin. Naghihina tayo pero hindi tayo nagigibag, sabi nga ni Pablo. Nanghihina pero hindi natatalo. Bumabagsak pero hindi naman lubusang natutumba. Hindi bumabangon at bumabalik sa Diyos. Kaya yun ang banal na Espiritu. Pansinin mo sa buhay mo kung kailan ka naging Christian, naging maisip ka na rin. Naisip mo na mali yung mga bagay na ginagawa mo at hindi mo na hinahayaang magpaliwala ka pa muli. Pagkos, bumabalik ka, yan ang banal na Espiritu. Dahil walang makakipaghiwalay sa atin sa Diyos. Purihin ng Diyos. Awitan natin siya above all. Hallelujah. Dahil siya ang Diyos na kaisa-isa na mas mataas sa lahat ng bagay sa kahit sinong tao dito sa mundo. Purihin ka, aming Panginoon.
above all. Above all powers, yes. Yes, above all kings, above all wonders, and all created things, above all wisdom, and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, and all. Yes, sing ang Panginoon. And treasures of the earth. There's no way to measure what you were. There's no way to measure what you were. Minsan pa, above all powers, above all powers. Yes, above all kings. Yes, Lord, purihin ka pa, Lord, above all wonders. And all, yes, above all wisdom. Yes, you were here before the world began.
Yes. Inside of me, above all. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay Diyos. Nabuting sa mundo, Panginoon. Nabuhay. Para isang sakripisyo ang iyong buhay. Sa krus. Yan ay dahil sa aming lahat. Kaya naman lubusan, ikaw ay inaas ng makapangyarihan ng Diyos. Na sa iyong pangalang Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi, ikaw, aming Panginoong Jesus, ang Kristo, ang aming Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay mo na ginawa mo handog para sa aming mga kasalanan upang kami mapatawad at pagpuli mo itong pinaunawa sa amin. Lalo na ang iyong mga salita na aming napakinggan ngayon na magbibigay kalakasan sa amin upang ikaw ay maging modelo habang kami nabubuhay sa mundong ito kung saan mo kami binigyan ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo. Dalangin namin sa iyo na naway patuloy na managana ang iyong mga salita at ang iyong banal na Espiritu Ama sa pangalan ng Jesus ay patuloy na magturo sa amin ang lahat pa ng bagay na dapat naming maunawaan at gawin habang kami Panginoon. Naririto at hinaharap ang mga suliranin, pagsubok na aming mararanasan pa, na alam namin pagtatagumpayan namin dahil sa iyo aming Panginoong Jesus. Kailanman hindi kami matitinag dahil naganap na. Tinapos mo ng lahat at kami na ngayon kulay na yung mga anak. Purihin ka o aming Panginoong Jesus. Salamat, salamat, salamat. Ito ang aming sa pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay na. Yan, purihin ang Diyos na buhay.